Si Whitney Tyson ay kilala sa tunay na buhay bilang Bonnie Fowler. Bagaman sa ilang opisyal na dokumento at talaan ay sinusulat din ang kanyang pangalan bilang Bonnie Fowler. Ipinanganak siya sa lungsod ng Angeles sa lalawigan ng Pampanga, isang lugar na kilala roon sa pagkakaroon ng malaking komunidad ng mga Amerikano dahil sa kalapit nitong Clark Air Base. Siya ay naging produkto ng ugnayang Pilipino at Amerikano. Ang kanyang ama ay isang African-American na sundalo o sibilyan na nadestino sa nasabing base militar, habang ang kanyang ina naman ay isang katutubong Pilipina. Ang kanyang kakaibang pisikal na anyo, partikular ang kanyang maitim na balat at kulot na buhok, ang naging pangunahing katangian na humubog sa kanyang personal at profesional na karanasan sa lipunang Pilipino. Mula sa kanyang kabataan sa Pampanga, hinarap niya ang mabibigat na hamon ng diskriminasyon at panlalait dahil sa kanyang lahi. Ngunit sa halip na sumuko ay ginamit niya ang kanyang kakaibang katangian upang maging panimulang hakbang sa pagpasok sa industriya ng sining. Ang kanyang pangalan ay isang malikhaing pagsasama ng pangalan ng sikat na Amerikanong mga awit na si Whitney Houston at ang kilalang heavyweight boxer at ng kilalang heavyweight boxer na si Mike Tyson. Ang pagpili sa pangalang ito ay naging mabisang kasangkapan upang madali siyang matandaan ng publiko at upang bigyan din ang kanyang pagiging Afro-Amerikana na may kakaibang talento sa pagpapatawa. Bago pa man makatapak sa marangyang mundo ng telebisyon at pelikula si Whitney Tyson, ang kanyang buhay sa Angeles City nakatali sa industriya ng libangan sa gabi na laganap sa lalawigan ng Pampanga noong panahon ng operasyon ng base militar ng Estados Unidos. Ang kanyang unang trabaho ay bilang isang tagapag-aliw o entertainer sa mga lokal na bar at disco club sa Balibago, Angeles City, kabilang mga tanyag na establishmentong tulad ng Oasis Club kung saan siya nagtatrabaho upang kumita ng salapi para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Habang siya ay kasalukuyang nakikipagtalo at nakikipagsagutan ng matindi sa ilang dayuhang customer sa isang disco sa Angeles City, isang talent scout ang nakapansin sa kanya. Ang kanyang kakaibang estilo ng pakikipagtalo, ang kanyang natural na bilis sa pagtugon ng may makasamang komedya at ang kanyang matapang na personalidad ay nakatawag ng pansin sa nasabing scout. Nakita ng talent scout na ito na may potensyal ang kanyang kakaibang anyo at natural na talento sa komedya upang pumatok sa panlasang Pilipino. Kaya naman siya ay inanyayahan na sumubok sa Maynila na siyang naging opisyal na simula ng kanyang karera noong taong 1987 hanggang 1988. Ang kanyang opisyal na pag-usbong sa kasikatan ay naganap noong taong 1988 nang mapasama siya sa sikat na hit comedy gag show ng ABS-CBN na pinamagatang Going Bananas. Sa programang ito, nakasama niya at nakasabayan sa pagpapatawa ang mga tanyag na miyembro ng Bad Bananas na kinabibilangan nila Christopher De Leon, Edgar Mortiz at ang yumao ng aktor na sina Jay Ilagan at Johnny Delgado. Ang pagkakasama niya sa isang prestiyosong grupo ng mga komedyante ay naging malaking tulong upang mapansin ang kanyang kakayahan at mabilis siyang nagustuhan ng mga manonood. Ang kanyang itsura ay bago at kakaiba sa paningin ng mga Pilipino na nakasanayan ng mga artistang may maputing balat o tipikal na katutubong anyo. Mayroon siyang natural at hindi pilit na estilo ng pagpapatawa kung saan kaya niya makipagsabayan sa mga veteranong aktor sa pamamagitan ng mabilis na pagbibitiw ng mga nakakatawang linya. Ang mga Pilipino ay may malalim na pagkagusto sa mga karakter na itinuturing na underdog o nakararanas ng kakulangan ngunit nagagawang magtagumpay at magdala ng saya. Ginamit niya ang kanyang pisikal na kaanyuan bilang asset sa halip na maging mahiyaing biktima ng diskriminasyon. Ginawa niya itong paraan upang patawanin ang tao. Dahil dito, naging sunod-sunod ang kanyang mga proyekto at naging bahagi siya ng iba't ibang pelikula at serye sa telebisyon tulad ng tanyag na dramang Mara Clara noong 1992, ang comedy show na Tropang Trumpo noong 1994, at ang pelikulang Yes Darling Walang Matigas na Pulis 2 noong 1997 kung saan naging katambal at sidekick siya ng sexy star na si Rosana Roses at ang Richard Loves Lucy noong 1998. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa telebisyon at pelikula, ang personal na buhay ni Whitney Tyson ay hindi naging madali, lalo na pagdating sa usapin ng pamilya at mga relasyon. Siya ay nananatiling walang asawa o walang legal na kabiyak at wala ring napaulat na mga anak na kanyang isinilang. Ang kanyang buhay ay nakasentro sa pag-aalaga ng kanyang pamilya, partikular na sa kanyang ina. Bilang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang, si Whitney Tyson ang nagsilbing pangunahing tagapagtaguyod o breadwinner ng pamilya mula na magsimula siyang kumita sa industriya ng telebisyon. Ang kanyang ama ay matagal nang nawala sa kanyang buhay matapos ang pag-alis ng mga sundalong Amerikano sa bansa. Kaya naman ang kanyang ina na lamang ang kanyang naging katuwang sa buhay. Sa loob ng maraming taon, magkasama nilang hinarap ang mga pagsubok ng buhay. Mula sa karangyaan ng kanyang kasikatan noong dekada 90 hanggang sa matinding kahirapan ng unti-unting mawala ng mga proyekto ang mga komedyante sa industriya ng telebisyon. Sa isang eksklusibong panayam na naganap noong unang bahagi ng Marso 2024 sa programang Julius Babaw Unplugged, emosyonal na ibinahagi ni Whitney Tyson ang isang karanasan kung saan siya ay nakaranas ng pambubuli mula sa isang hindi pinangalan ng babaeng artista na nakasama niya sa set ng sikat na seryeng FPJ Sang Probinsyano. Ayon sa salaysay ni Whitney,
Tahasan siyang naitaboy at napaiyak sa loob ng dressing room nang sabihan siya ng naturang artista na lumipat na ibang pwesto dahil ayaw nitong makatabi ang isang taong may maitim na balat. Ang insidenteng ito'y nagdulot ng malaking ingay sa mga social media platform tulad ng Facebook, kung saan maraming netizens ang nagpahayag ng galit at humingi ng hustisya para sa komedyante. Noong Hulyo 2012, matapos bumagsak ang kanyang karera sa telebisyon, si Whitney Tyson ay napilitang tumira sa isang marupok na barong-barong o shanty na matatagpuan sa ilalim mismo ng Nagtahan Bridge sa Santa Mesa, Maynila. Noong linggo bagong Hulyo 24, 2012, isang malaking sunog ang sumiklab sa karatig na distrito ng Sampaloc na nagdulot ng malaking pinsala sa mga naninirahan sa paligid ng tulay. Bagaman hindi direktang natupok ng apoy ang kanyang mismong barong-barong, ang insidenteng ito'y nagbunsod sa pamahalaan na putulin ang supply ng kuryente at tubig sa kanilang lugar, na naging dahilan upang magprotesta at magwala si Whitney Tyson sa harap ng mga mamamahayag. Sa panayam ng showbiz reporter na si Nelson Canlas para sa programang 24 Oras, umiiyak at emosyonal na ipinalawanag ni Whitney na ang kanyang pagwawala ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga kapitbahay na walang mapuntahan matapos ang kalamidad. Noong 2013 hanggang 2014, dahil sa pagiging mapanganib ng paninirahan sa ilalim ng Nagtahan Bridge, si Whitney Tyson at ang kanyang ina ay sapilitang inilipat ng pamahalaan patungo sa isang relocation site sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa kanyang panayam sa Chika Minute noong Enero 1, 2014, hayagan niyang ipinahayag ang kanyang matinding tampo at sama ng loob sa industriya ng telebisyon. Sinabi niya na masakit para sa isang dating sikat na artista ang maranasan na kapag mayroong mga bagong sibol na talento, ang mga katulad niyang veterano ay tuluyan ng kinakalimutan at pinababayaan ng mga network na nag-iwan sa kanya sa isang malayong lugar na walang sapat na pagkakakitaan. Matapos ang kanyang panandaliang pagbabalik sa seryeng FPJs Ang Probinsyano sa tulong ng aktor na si Coco Martino taong 2018, muling nawalan ng trabaho si Whitney Tyson nang matapos ang serye. Sa isang artikulo na inilathala ng The Manila Times noong Oktubre 3, 2023, isiniwalat na ang lahat ng kanyang naipong salapi mula sa serye ay tuloy nang naubos dahil sa higit isang taon na walang trabaho, na nagpilit sa kanya na mangutang sa mga kilala para lamang pambili ng pagkain at pambayad sa mga bayarin sa kuryente at tubig. Ang sitwasyong ito ay naglantad sa publiko sa malupit na katotohanan na ang mga dating sikat na artista ay walang sapat na proteksyon sa pananalapi at madaling bumabalik sa kahirapan kapag natapos ang kontrata sa mga estasyon ng telebisyon. Sa pagsusuri ng kanyang kasalukuyang sitwasyon batay sa mga pinakahuling balita at dokumentaryo hanggang sa kasalukuyang panahon ng 2026, si Whitney Tyson ay patuloy na naninirahan sa relocation site sa San Jose del Monte, Bulacan kasama ang kanyang pamilya. Si Whitney Tyson ay kasalukuyang nakararanas ng matinding gipit na kalagayan sa pananalapi. Ang kanyang sitwasyon ay inilarawan bilang isang patuloy na pakikipaglaban para sa pang-araw-araw na pangkabuhayan dahil sa kawalan ng regular na mga programa sa telebisyon o mga kontrata sa mga malalaking network. Ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon ay ang pagtanggap ng maliliit na racket o maikling palabas sa mga lokal na piyesta sa mga lalawigan. Pati na rin ang pagkanta at pag-host sa mga karaoke bar at maliliit na okasyon kapag may mga nag-aanyaya sa kanya. Batay sa mga ulat, ang aktres at TV host na si Ara Mina ang naging pangunahing sumusuporta sa kanya sa pamamagitan ng paghahanap ng mga racket at pagsasama sa kanya sa mga tapings ng programang Magandang Araw na ipinapalabas sa Net25. Ang tulong na ito ay nagsisilbing pansamantalang panangga ni Whitney upang hindi tuluyang mabaon sa gutom ang kanyang pamilya. Nananatili ang kanyang pangarap at pagnanais na muling makabalik sa telebisyon ng regular, hindi na bilang isang typical na katulong o sidekick, kundi sa mga gampanin na nagpapakita ng kanyang lalim bilang isang veteranang artista. Ang buhay at karera ni Whitney Tyson ay isang salamin ng makulay ngunit kung minsan ay malupit na realidad ng industriya ng showbiz sa Pilipinas. Mula sa kanyang simpleng simula sa Angeles City, Pampanga, ang kanyang pag-akyat sa tugatog ng kasikatan noong dekada 80 at 90 ay nagpatunay na ang talento at determinasyon ay kayang magwakas sa mga hadlang ng diskriminasyon. Gayunpaman, ang kanyang naranasang pagbagsak at pagtira sa ilalim ng tulay at ang patuloy na pakikipaglaban sa kahirapan sa Bulacan ay nagpapakita ng katanyagan ay pansamantala at madaling maglaho. Ang mga naging kontrobersiya sa kanyang buhay, mula sa diskriminasyon sa set hanggang sa krisis sa pananalapi, ay nag-iiwan ng mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga veteranang artista at ang pangailangan ng mas mabuting sistema ng suporta para sa mga nag-alay ng kanilang buhay upang magbigay ng saya sa bansa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kanyang kwento ay nananatiling isang patunay ng katatagan ng isang Pilipinong artista na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay.